Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah. Una ho sa lahat, tayo ho ay hindi dapat makalimot sa pagpapasalamat sa dakilang tagapaglikha dahil sa walang hanggang mga biyayang ipinagkakaloob sa atin, at sa kasalukuyan ang pinakadakilang biyayang ipinagkaloob sa atin ay ang pagpupulong natin ngayon sa hangarin ng pananaliksik ng kaalaman, kung saan ito ay isa sa mga gawaing pagsamba. Sa halip, ito ay isa sa pinakamataas na uri ng pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Man yuridillahu bihi khayra yufaqihu fid din. Sino man ang naisin sa kanya ni Allah ang kabutihan, walang pagdududa o siguradong ipapaunawa sa kanya ang relihiyon. Ibig sabihin, tanda na ikaw ay minamahal ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ginusto sa iyo ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kabutihang sumasaklaw sa lahat ng kabutihan dito sa mundo, maging sa kabilang buhay. Ibig sabihin ay ang katulad ng ating panalangin, no? Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana. O aming Panginoon, igawad nyo sa amin ang mabuti dito sa mundo at ang mabuti doon sa kabilang buhay. Ayan. So yung khair, mabuti dito sa mundo at mabuti sa kabilang buhay, kapag ginusto sa iyo ni Allah subhanahu wa ta'ala ang bagay na yan, ipapaunawa sa iyo ang relihiyon. So yun ang tanda na ginusto sa iyo ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kabutihan na yon, na naunawaan mo ang ating relihiyon. So isa ito sa pamamaraan kung paano natin mauunawaan ang ating relihiyon. Kaya kapag ito ay naging daan para maunawaan natin ang relihiyon, ibig sabihin nun ay ginusto sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kabutihan. Kaya nga sinabi natin, ito ang dakilang biyaya sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kasalukuyan. Aming mga minamahal na kapatid, magulang sa pananampalatayang Islam, ang ating paksa ay napakahalagang paksa. Ito ay napakalawak. Ayan. Kapag tayo ay nag-aral ng fiqh, ibig sabihin ay nag-aral ng jurisprudence, at inaral natin ang chapter, no? Ang pintuan ng o kabanata ng nikah o pag-aasawa. Ito ay napakalawak na usapin. Ayan, napakalawak na usapin sa fiqh. Ayan, aming mga minamahal na kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam. Kaya naman sa napakaikling oras na ito ay pag-uusapan natin ang mga mahahalagang punto. Ayan, patungkol dito, nang sa gayon kahit papaano ay nagkaroon tayo ng idea, no? Nagkaroon tayo ng kaalaman. Hinihiling natin kay Allah na makasapat ito, no? Magkaroon tayo ng sapat na kaalaman patungkol sa napakahalagang usaping ito, na lahat, bawat isa sa atin ay dadaan sa pagkakataong ito, o di kaya ay sa gawaing ito. Ayan. Aming mga minamahal na kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam, ang ating pag-uusapan ay ang patungkol sa pag-aasawa.
kailan nga ba? Ayan. Actually, ang pamagat ng ating paksa ay kailan ba dapat humantong sa hiwalayan ang mag-asawa. Ayan. Ang pagsasama sa pagitan ng mag-asawa. At ano nga ba ang iba't ibang uri ng paghihiwalay? Ayan. So, napakahalagang usapin. Marami tayong mga tanong na masasagot dito na mula noon hanggang ngayon at hanggang sa hinaharap ay patuloy tayong tinatanong patungkol dito. So, ito ay paraan din para masagot ng in details, no? Yung mga ganong katanungan. Ayan. Aming mga minamahal na kapatid, bago lang sa pananampalatayang Islam, ang mga paksang tatalakay natin ay una, al-hikmatu minaz zawaj. Ano nga ba ang hikma, wisdom, layon? Ayan. Ano nga ba ang pakay ng pag-aasawa? Una yan. Ayan. Ano nga ba ang pakay ng pag-aasawa? Ikalawang pag-usapan natin ay ang tinatawag na nushuzul mar'a, ang pagsuway ng babae. Ang pagsuway ng babae sa kanyang asawang lalaki. Ano nga ba ang mga karapat-dapat na mga panuntunan na dapat pairalin kapag nangyari yon? Ayan. Ikatlong pag-usapan natin ay ang sulh. Ibig sabihin ay ang pag-ayos. Ayan, pagsasaayos. Ayan, sa pagitan kung halimbawa ay mayroon pong nangyari, na mayroon pong nag-raise, na hindi pagkakasundo sa pagitan ng mag-asawa. Ayan, so ano nga ba ang gagawin? So dapat ang unang recourse na gagawin natin doon o ang pamamaraan na gagawin natin doon, first and foremost ay walang iba kundi ang sulh. Ang ibig sabihin ng sulh ay aayusin ang pagitan nila. Aayusin sila. Ayan. Then, pang-apat na pag-usapan natin ay ang al-infisal anil alaqatiz zawjiyya. Ang paghihiwalay o di kaya ay ang paglayo sa alaqa az-zawjiyya. Al-alaqa az-zawjiyya ibig sabihin ay ang pag-aasawang kaugnayan. Ito yung paghihiwalay. Ayan, ito yung paghihiwalay. Ayan. Na kung saan ang tatalakayin natin dito ay ang talak. Ano nga ba ang ibig sabihin ng talak? Ano nga ba ito? Kaninong karapatan ito? Ikalawa ay kung ano nga ba ang fasakh. Ayan. At ano nga ba ang fasakh at kanino karapatan ito? Itong fasakh. Ayan. Then, ikatlo ay ang khula'. Ayan. Ano nga ba ang khula' at kanino ito? Ayan. Sinong may karapatan nito? Ayan. So, masasagot dito lahat yung mga katanungan natin. Minsan ito yung problema ng isang babae kapag halimbawa ay hindi na naging makatarungan sa kanya yung kanyang asawang lalaki kasi ang nakaugalian natin ay tanging ang lalaki lamang ang may karapatan na makipaghiwalay at walang karapatan doon ng babae. So, nagtitiis na lang, nagsasabar na lang yung babae kahit pa hindi makatarungan yung kanyang asawa. So, dapat ba yun? O hindi yun dapat nangyayari at hindi niya hinahayaan yun. So, dito natin yan masasagot sa binanggit nating tatlong kaparaanan ng paghihiwalay. Ayan. Then, pang-lima na pag-uusapan natin ay ang mas'alatul ila. Ayan. Ang usapin patungkol sa pagsumpa. Ayan. Mayroon kasing mga lalaki na minsan ay isinusumpa nila yung kanilang asawa na hindi nila ito tatabihan. Ayan. So, pag-usapan natin yon, no? Kung ano nga ba yung tinatawag na ila. Ayan. Then, pang-anim na pag-usapan natin na kung saan ito ay katulad nga ng sinasabi ko, napapanahon talaga ng mga usapin na dapat maintindihan ng bawat isa sa atin, no? Ay ang mas'alatul hajar, yung pagtalikod ng lalaki sa babae. Ayan. Minsan iniwan niya yung babae ng ilang buwan, 4 na buwan, 6 na buwan, minsan umabot pa ng taon. Yung huling itinanong sa atin ay 5 taon doon sa isang seminar din, no, na virtual. Maranaw nga lang, no, na yung ating paglilecture doon. So itinanong sa atin doon, ayan, kung ano nga ba daw ang magiging hukom o hatol ng Islam doon sa lalaki na
pinabayaan yung kanyang asawa at mga anak, ayan, at pinatira ito, pinabalik ito sa kanyang mga biyanan sa loob ng 5 taon na walang gastos. Ayan, so hindi niya inimik, ayan, tinalikuran niya ang kanyang responsibilidad sa loob ng 5 taon. So nasagot natin yon, at inshallah kung gusto niyo itanong ulit yun ay pwede natin sagutin yon, ayan, para naman sa version ng Tagalog, no? Okay, then ayun. So, yung mas'alatul hajar, no? Ibig sabihin yung pagtalikod doon sa babae. Ayan. Ano nga ba ang mga panuntunan ito? So, 6 na usapin. Ulitin ko, ang usapin na pag-usapan natin, una, ay ano nga ba ang pakay ng pag-aasawa? Yun ang pinakamahalagang malaman natin, ha. Wag po yung pansarili, no, yung sariling pakiramdam lang, no, pagnanasa. Wag lang po yung nang pinagbabatayan natin. Sa halip, actually, minsan pag hindi natin alam kung ano ba ang pakay ng bawat bagay, ay naliligaw tayo, no? Naliligaw tayo. Hindi po pakay ng pag-aasawa actually, ayan, yung pagnanasa. Sa halip, ito ay kasangkapan lang, ayan, para makatugon sa ipinag-uutos. Ayan, kumbaga ito yung naging motivational factor, ayan, na ginawa ng dakilang tagapaglikha para makatugon sa pag-uutos. Hindi po ang layunin ng pag-aasawa ay pagnanasa lamang, aming mga minamahal na kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam, kundi higit pa doon. Higit pa doon. Ginagawa lang yun ng mag-asawa, actually. Pero hindi yun ang layunin, aming mga minamahal na kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam. Para bang sa pagkain yan, hindi naman talaga ang layon ay makakain ka lang, eh. Gutom ka, hindi ang layon makakain ka lang, kundi dahil sa pamamagitan ng pagkain ay magagamit mo yun sa pagsunod sa utos ni Allah subhanahu wa ta'ala. So, pwede bang kumain ka lang, nabusog ka hanggang doon lang? No. Mayroon kang dapat na pagkakagamitan doon sa kinain mo. Binusog ka ni Allah subhanahu wa ta'ala para sa isang pakay. So, ganun din, nilagyan ka ni Allah ng pakiramdam na ganun para sa isang pakay. Yun yung pagsunod sa kanyang mga ipinag-uutos. Ayan. Anyway, ikalawa, yung pagsuway ng babae sa kanyang asawang lalaki. Ikatlo ay ang pag-aayos sa pagitan nilang mag-asawa. Then kung hindi na kaya ay yung paghihiwalay at yung mga nabanggit natin na uri ng paghihiwalay. Then yung mas'alatul ila at yung mas'alatul jar. So 6 ito, no? Pag natutunan nyo ito ay napakahalaga, aming mga minamahal na kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam. Ngayon, simulan natin sa Al-Hikmah. Ano nga ba ang layunin ng pag-aasawa? Dahil ba sa lalaki ka? Mayroon kang nararamdaman? Dahil ba sa babae ka? At mayroon ka ding pakiramdam? Ito ay katulad ng ating sinabi na pawang kasangkapan lang. Ayan, pawang kasangkapan lang at ginawa itong yun nga, motivational factor. Ibig sabihin, ito lang yung nakakapag-motivate sa atin doon. Halimbawa, doon naman sa sahod, halimbawa, ikaw ay trabahador. Sinasahuran ka dahil yung sahod na yun ang nagmumotivate sa'yo para magtrabaho. Tanggalin mo yung sahod, hindi ka magtatrabaho. Tanggalin mo yung pakiramdam na yun, hindi ka rin mag-aasawa. Hindi ka rin mag-aasawa pag wala yung nararamdaman na yun. So, hindi ka makakatugon doon sa utos ni Allah subhanahu wa ta'ala. So, wag nating gawing yun ang pakay ng pag-aasawa. Ngayon, ano nga ba ang pakay ng pag-aasawa? Ang pag-aasawa ay isa sa pinakamalaking kautusan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ay ipinag-utos ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mga lalaki na mag-asawa sila, sa mga babae na magpaasawa sila. Ayan. Kautusan ito. Bakit? Dahil mayroon itong ginagampan ng rule. Mayroon itong ginagampan ng rule, ayan, na napakahalaga sa buhay ng tao. Napakahalaga sa buhay ng tao. Sa halip, ang pag-aasawa ang ginawang paraan ni Allah subhanahu wa ta'ala sa paglalang ng tao. Ayan. So yun ang ating ginagampanan. Kasangkapan tayo ni Allah para sa kanyang paglalang ng tao. At ibinigay sa atin yung pakiramdam na yon para gawin natin yung tungkulin natin.
yung kautusan ni Allah subhanahu wa ta'ala na dapat mangyari sa pagitan ng mag-asawa nang maging kasangkapan sila ni Allah subhanahu wa ta'ala doon sa paglalang ng gustong lalangin ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mga tao. Ayan, na sila namang mga tao, kapag sila'y dumami, ang silang mamamahala dito sa mundo. Ayan, isa sa ayos nila ang lagay ng mundong ito. Ibig sabihin ay gagawin nila kung ano man yung mga ipinag-uutos ni Allah at ipag-uutos nila, at iiwasan nila kung ano man yung mga ipinagbabawal ni Allah at ipagbabawal din ito. So mabubuhay sila sa larangan na yon. Aming mga minamahal na kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam. Ayan. Ngayon, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Kabilang sa mga tanda, ayan, signs ni Allah subhanahu wa ta'ala ay ang kanyang pagkakalikha mula sa inyo. Ang tinatukoy na dito ang mga lalaki. Mula sa inyo ng mga asawa ninyo. So ang tinutukoy niya dito from the very beginning, kung babalik tayo sa simula, ay walang iba kundi ang ating ninuno na si Adam alayhi salatu wassalam, at yung ating magulang na babae ina na si Hawa. Ayan, na kung saan nilikha ni Allah mula kay Adam si Hawa. Nilikha ang mga babae mula sa mga kalalakihan. Ayan. So bakit nga ba ipinagkaloob ni Allah ang mga asawa, ang mga babae sa mga lalaki bilang kanilang mga asawa? Litaskunu ilayha. Ayan. So dahil upang maramdaman ninyo, ayan, kayong mga lalaki, ayan, upang sa gayon, sa pag-aasawang ito ay maramdaman ninyo, o di kaya ay makamit ninyo ang tinatawag na tranquility. Ayan, yun yung sakina, kapanatagan. In other words, ang mga lalaki kailangan nilang mapanatag. Kailangan nilang mapanatag. Bakit kailangan nilang mapanatag? Kasi ang mga lalaki, kapag sila'y napanatag, magiging matatag sila sa pagsunod sa utos ni Allah subhanahu wa ta'ala at sa pag-uutos nito, sa pag-iwas mula sa mga pinagbabawal ni Allah at sa pagbabawal din nito. Kapag sila'y naging matatag. Ayan. So sino ang magpapatatag sa mga lalaki? Sino ang magbibigay sa mga lalaki ng kapanatagan, tranquility? Walang iba kundi ang mga kababaihan. So ito ang tatandaan nyo, mga babae. Mga kababaihan, mga sisters, ito ang tatandaan ninyo. Ito ay isa puso't isipan nyo ang bagay na ito. Wala nang iba, ito lang. Isa puso't isipan nyo ito. Kung gusto nyo magkaroon ng masayang pamilya, mapayapang pamilya, sumasamba kay Allah subhanahu wa ta'ala, pamilyang hindi lang mapayapa dito sa mundo, kundi maging sa kabilang buhay. At tandaan nyo ang inyong tungkulin, mga babae. Ano ang tungkulin nyo? Ang tungkulin nyo ay kung paano nyo magawang mapanatag ang inyong mga asawa. Papanatagin nyo ang mga lalaki. Yun ang tungkulin nyo. Papanatagin nyo, ulitin ko, papanatagin nyo ang mga lalaki. Bibigyan nyo ng kapayapaan, kapanatagan ang mga lalaki. Yan ang tungkulin nyo. Huwag ninyong gawin na kayo pa ang nagiging source ng problema ng lalaki. Dahil hindi kayo ibinigay ni Allah sa mga lalaki para bigyan nyo sila ng problema. Sa halip ay damang-dama o di kaya ay pasanin ng mga lalaki yung matinding obligasyon kay Allah. So kayo ang kanyang katuwang nagpapanatag sa kanya. Huwag kayong dumagdag. Sa halip ay kayo pa ang magbabawas doon. Ayan, kayo pa ang magbabawas doon sa bigat ng kanyang dinadala. Kaya nga sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairun nisa
ang pinakamainam sa mga babae. Imra'atun ay ang babae. Idha nadharta ilayha sarratka. Kapag tinitigan mo siya, ika nga ni Propeta Muhammad, kapag nakita mo lang siya, ay nasisiyahan ka na. Yun ang pinakamahusay na babae. Nakita mo lang, kapag siya'y naging asawa mo, halimbawa, nakita mo lang, nasiyahan ka na. Anong ibig sabihin na nasiyahan ka na? Kahit na gaano kabigat ang dinadala mo sa loob-loob mo ay gumaan. Nakita mo lang siya. So anong ibig sabihin nun? Na nakita mo lang siya? Dahil sa ikaw ang source ng kanyang kapanatagan. Kahit na gaano kalaki ang kanyang problema, makita ka lang kung napangiti na siya. O di kaya gumaan na ang kanyang pakiramdam. So diyan natin sinusukat ang ating mga sarili. Hindi yung problemado na nga, yung asawa dumating sa bahay, lalo pang dumagdag ang kanyang asawang babae sa kanyang pasanin sa halip na pagaanin yung kanyang pakiramdam. Aming mga minamahal na kapatid sa pananampalatayang Islam. Ulitin ko, kung paano mapanatag ang inyong asawa, yun ang tungkulin nyo. Hindi nyo tungkulin na busisiin ang kung ano-ano tungkol sa inyong asawa. Ang tanging gagawin nyo lamang ay kung paano papanatagin ang inyong mga asawa. Ayum ra'atin matat wa zawjuha radin anha dakhalatil jannah. Sino man ang mamatay na babae na nalulugod sa kanya ang kanyang asawang lalaki, walang pagdududa makakapasok siya sa paraiso. Mayroong isang babae, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, may asawa ka na ba? Sabi ni Propeta Muhammad dun sa isang babae, sabi niya mayroon. Sabi niya, kayfa antila, papaano ka sa kanya? Sabi niya, ma'alu. Ibig sabihin ay hindi ko siya pinagkakaitan ng karapatan, kundi sinisikap kong ibigay sa kanya ng buong buo ang kanyang karapatan, sabi ng babae na yun, sabi ng sahabiya na yun. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, illa idha ajiztu. Maliban, sabi ng babae na yun, kapag hindi ko na kaya yung ibang dapat kong gawin, no, ibang karapatan na dapat kong ibigay sa kanya o ibang pagsunod na dapat kong ibigay sa asawa ko. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fanzuri, tingnan mo maigi, pakinggan niyo to mga babae. Tingnan mo maigi kung ito ang dapat mong atupagin. Ano ang status mo sa asawa mo? Ibig sabihin, ano ang tingin sa iyo ng asawa mo? Bantayan mo maigi, sabi ni Propeta Muhammad. Kung ano ang impression, kung ano ang pananaw sa iyo ng asawa mo. Bakit? Innama huwa jannatuka wa naruk. Dahil ang asawa mo, ika nga ni Propeta Muhammad, ang asawa mo na yan, ang asawa mong lalaki, babae ang sinasabihan dito ni Propeta Muhammad, walang iba, tanging siya lamang ay paraiso mo at imperno mo. Biruin mo. Ibig sabihin, sa pamamagitan ng pagbibigay mo ng kapanatagan sa asawa mo, makakapasok ka sa paraiso. At sa pamamagitan ng pagbibigay mo ng problema sa asawa mo, imperno. Doon ka susunugin sa naglalagablab na apoy sa imperno. So tandaan natin, kapanatagan, magbigay ng kapanatagan sa mga asawang lalaki. Ayan. Idha amartaha ata'atka, kapag inutusan mo siya, ay sinusundan kanya, sinusunod kanya, walang pagdududa, sinusunod kanya. At ang pagsunod niya sa iyo ay mas nangunguna kaysa pagsunod niya sa dalawang magulang niya. Walang sinabi ang pagsunod sa dalawang magulang kapag ito ay sa pagsunod sa utos ng asawa. Ibig sabihin, ang ta'atu zawji muqaddamatun ala ta'atil walidain. Ang pagsunod sa utos ng asawa ay higit na dapat manguna kaysa pagsunod sa anumang ipinag-utos ng mga magulang mo. Anumang ipinag-utos ng dalawang magulang mo. Aming mga minamahal na kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam. Siya na ang paraiso mo, siya na ang imperno mo. Ayan. So, idha khifta anha, hafizatka fi nafsika wa malik. Kapag ikaw ay malayo sa kanya, ito yung sifa ng babaeng mahusay, babaeng salih. Kapag malayo ka sa kanya, tanging ikaw lamang ang kanyang inaalaala sa kanyang sarili, tanging ikaw lamang, ang tanging kayamanan mo ang inaalagaan niya. Ibig sabihin ay buong buo ka sa kanyang sarili. Wala na siyang iniisip na iba pa, kundi ikaw lamang. Ganyan ang isang babae. Sabi pa ni Propeta Muhammad,
kuntu amiran ahadan an yasjuda li ghairi llahi la amartu mar'atan an tasjuda li zawjiha. Kung maaari lang mayroong maluhuran maliban pa kay Allah, mayroon pang masamba maliban kay Allah, ipagutos ko ng walang pagdududa na sambahin ng mga babae ang mga lalaki. Biruin nyo, kaya lang hindi pwedeng sumamba maliban kay Allah subhanahu wa ta'ala, aming mga minamahal na kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam. Kung po pwede lang ay ipapasamba, pero hindi ito sinabi ni Propeta Muhammad sa magulang, sa nanay. Ang tanging sinabi ni Propeta Muhammad sa magulang, hindi mo kayang pagbayaran ang pagkamagulang ng magulang mo maliban kung matagpuan mo siya na isang alipin at mapalaya mo siya. Ibig sabihin, kung magulang mo ay alipin, palayain mo siya, nabayaran mo yung pagkamagulang niya sa'yo. Ganon, natumbasan mo yung kanyang pagkamagulang sa'yo. Pero sa asawa, kung po pwede lang may sambahin maliban kay Allah, ipapasamba ni Propeta Muhammad sa mga babae ang kanilang mga asawang lalaki. Ganyang katindi. Hanggang sa sinabi ni Propeta Muhammad, la tuaddi al-mar'atu haqqa rabbiha hatta tuaddi haqqa zawjiha. Hindi magagawang tuparin ng babae ang karapatan ng kanyang Panginoon sa kanya hanggat hindi niya natutupad ang karapatan ng kanyang asawa sa kanya. Ibig sabihin, kahit nagawin mo ng lahat ng pagsamba kay Allah, hindi mo lang tuparin yung karapatan sa iyo ng asawa mo, wala kang nagawang pagtupad sa karapatan sa iyo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ganun katindi. Kaya dapat alalahanin natin parati, aming mga minamahal na kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam, ano ang tungkulin yung mga babae? Walang ibang tungkol. Hindi mo tungkulin kung saan ba pumunta yung asawa ko, ano nga ba yung laman ng kanyang cellphone, ano nga ba ang laman ng kanyang laptop, kung ano-anong mga pinagtatanong mo, yung mga transaksyon niya, pinapakialaman mo. Hindi mo tungkulin yon. Magpapabigat ka lang sa kanya. Maliban na lang kung hihingin niya ang suggestion mo. Ipokus mo ang papel mo bilang asawa na pasayahin lang yung asawa mong lalaki. Dahil nandun yung paraiso mo. Yun ang pinakamalaking pagsamba mo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Aming mga minamahal na kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam. Gaano katindi, kahit pa nagkakasakit yung ina mo, nagkakasakit yung ama mo, kung ayaw ng asawa mo, mas masusunod mo yung asawa mo na hindi dumalo, hindi pumunta, hindi bumisita, hindi dumalaw sa kanila. Mayroong isang sahabiya na binilinan siya ng kanyang asawa. Sabi niya, huwag kang aalis, dahil aalis yung lalaki niya, huwag kang aalis sa bahay. Samantalang ang kanyang magulang ay nasa babaan lang ng kanilang bahay. So, hindi siya aalis, yun ang bilin sa kanya. Hanggang sa nagkasakit yung kanyang tatay, doon lang sa baba, sumulat siya kay Propeta Muhammad, hinihingi niya na baka daw pwedeng ipaalam kasi nung panahon walang cellphone para matawagan ka agad eh. Pero hindi katulad ngayon na po pwedeng tawagan mo siya at magpaalam ka. Ang problema na ibig sabihin kumbaga pinagpala tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala dahil sa mga kagamitan na mayroon tayo ngayon, pero hindi mo pa magawa magpaalam sa pamamagitan ng cellphone. Samantala nung araw kailangan mo pang sumulat, katulad ng sinasabi kong ito na isang sahabiya na binilinan siya ng asawa niya, huwag kang lalabas ng bahay, nagkasakit yung kanyang tatay, at sumulat siya kay Propeta Muhammad na sabihan yung kanyang asawa na pahintulutan siya na makadalo o di kaya ay mabisita yung kanyang amang nagkakasakit sa baba. Anong sabi sa kanya ni Propeta Muhammad? Panatilihin mo ang pagsunod mo sa asawa mo. Period. Panatilihin mo, ati'i zawjak. Panatilihin mo ang pagsunod mo sa asawa mo. Hindi inisip ni Propeta Muhammad yung kanyang pakiramdam bilang isang ina, bilang isang anak. Hindi inisip ni Propeta Muhammad yung kanyang pakiramdam bilang isang anak at yung pakiramdam ng kanyang ama. Ayan, bilang magulang. Hindi. Kasi ang iniisip ni Propeta Muhammad, yung utos ni Allah subhanahu wa ta'ala. Yung utos ni Allah yung relihiyon, kapakanan ng relihiyon ang iniisip niya. Hindi ang kapakanan ng magulang, kapakanan ng kahit na sino, kundi kapakanan ng relihiyon ang dapat nating isipin, aming mga minamahal na kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam. Bakit? Dahil nilikha tayo ni Allah.
tanging ang dahilan ng pagkakalikha sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala ay walang iba kundi para lang sa kapakanan ng relihiyon. Ano mang ibinigay sa iyo ni Allah, lahat yan ay dahil sa kapakanan ng relihiyon. Tapos ngayon, tatalikuran mo yung relihiyon? Hindi, no way. Wala ka niyan kung wala yung relihiyon. Yun ang dahilan, yun ang purpose, yun ang layunin ng pamumuhay mo dito sa daigdig. Aming mga minamahal na kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam. Kaya hindi natin po pwedeng ipagpalit ang relihiyon sa kahit na anong palamuti ng mundo, kahit na sinong tao dito sa mundo, hindi natin pwedeng ipagpalit. So paano ba yung relihiyon? Ang relihiyon, yun yung pagbabatas na dapat natin gawin. Yun yung mga payo sa atin na dapat sundin. Yun ang relihiyon, aming mga minamahal. Katulad nito na sinasabi natin, na ang payo kapag ang asawa mo nagsabi, huwag lalabas, huwag kang lalabas, kahit na anong dahilan. Maliban sa udhrun syar'i. Halimbawa, gusto mong pumunta ng CR, alangan naman hindi ka lalabas. Ayan. Gusto mo may kakailanganin ka sa labas, ayan na, yung kakailanganin mo ay hindi po pwedeng hindi mo labasan. So, ibang usapan naman yon. Ibang usapan naman yun. Pero kung pagbisita lang, pagninilay-nilay lang, o di kaya ay pagpunta lang sa isang lugar na personal o ano pa man dyan, so kailangan mong magpaalam. Kahit pagbisita pa sa may sakit, kahit sino pa yan, kailangan mong magpaalam sa asawa mo. Ayan. So, sabi ni Propeta Muhammad, panatilihin mong pagsunod sa asawa mo. Ngayon, hanggang sa nagsabar na lang yung babae. Kasi kapakanan ng relihiyon, pagsunod sa asawa, inutos ng relihiyon, yun ang kanyang pinili. Ngayon, hanggang sa dumating sa punto na namatay yung kanyang magulang, namatay yung kanyang tatay. At sumulat naman siya kay Propeta Muhammad, Ya Rasulullah, patay na yung magulang ko, baka naman po pwede na ipaalam sa asawa ko na pahintulutan ako. So anong sinabi ni Propeta Muhammad? Panatilihin mo ang pagsunod sa asawa mo. Biruin nyo, namatay na. Hindi, ganyan kataas ang pagkakaobliga ng pagsunod sa asawang lalaki. Aming mga minamahal na kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam, lalo na yung mga babae, no, na sila ang higit nating kinakausap sa ating lecture ngayon, no. Ngayon, then, nung malibing na yung kanyang tatay, doon sumulat ngayon si Propeta Muhammad sa kanya. At sinabi niya sa babae na yon yung magandang balita. Ano yung magandang balita? Ang kapatawaran ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang ama. Pinatawad ni Allah ang kanyang ama, pinapasok sa paraiso. Bakit? Bita'atiki li zawjik, dahil sa pagsunod mo sa asawa mo. Biruin nyo yun, aming mga mahal na kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam. Pinanatiling niya yung kanyang pagsunod sa kanyang asawa kahit pa tatay niya, magulang niya, ang pinag-usapan dito, kapakanan ng magulang niya, ang pinag-usapan, mas pinili pa rin niyang magtiis at sumunod sa kung ano ang gusto ni Allah subhanahu wa ta'ala, naging dahilan ng pagpasok sa paraiso ng kanyang ama. Anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin kung pinilit niyang dalawin yung kanyang ama at pumunta sa kanyang labi nung mamatay siya, baka maging dahilan pa ng pagpasok niya sa impyerno, magalit sa kanya si Allah. Bakit? Kasi sumuway yung kanyang anak, nadamay pa ng kanyang anak. Ganyan katindi. Aming mga minamahal na kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam. Inuulit ko, ang babae walang ibang tungkulin kundi panatagin ang asawang lalaki. Yun lang. Pasok ka na sa paraiso. Napakadalingan ng inyo Panatagin ang inyong asawa. Ganun lang ang tungkulin nyo. Sa salita, sa isip, sa salita at sa gawa. Ganun lang. Hindi, wala ka ng ibang huwag ka nang gumawa ng kung ano-ano pa man dyan dahil hindi mo karapatan yon. Hindi mo papel yon. Ang papel mo lang ay panatagin yung asawa mo. Ngayon, so yun ang layunin ng pag-asawa. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. Kaya naman, ginawan kayo ni Allah subhanahu wa ta'ala, itinakda ni Allah sa pagitan ng mag-asawa ang pagmamahalan, at ang paghahabagan. Pagmamahalan at ang paghahabagan. Anong ibig sabihin nito? Dapat ang maging partner mo, lalaki ka, mag-asawa ka ng babae na mahal mo. Babae ka, mag-asawa ka ng lalaki na mamahalin mo. Kaya mong mahalin yung babae, kaya mong mahalin yung lalaki. At kaya mong mahabag sa kanya. Dahil ang nagsasalba sa pagmamahalan sa pagitan ng dalawa, yung habag. Kaya dalawa ang
dalawa ang itinakda ni Allah subhanahu wa ta'ala na magtatali. Ayan, doon sa pagsasama ng mag-asawa, pagmamahalan at yung paghahabagan. Yung paghahabagan, sinasalban niya yung pagmamahalan. Pagkahalimbawa, pakiramdam mo na, hindi mo na mahal yung asawa mo, mananatili yung habag. At yung habag na yon ay kapag halimbawa kung ano man yung hindi mo gusto sa asawa, sa asawa mo at na-improve ng bawat isa kung ano man yung hindi nyo gusto. So, dinadala siya ng habag din, hahantong sa pumalik muli ang inyong pagmamahalan sa isa't isa. Kaya napakahusay, no? Napakahusay. Actually, hindi po recommended. Tandaan natin na ang paghihiwalay ay hindi po ito recommended. Ibig sabihin ng recommended, hindi po ito ipinapayo ng Islam. Hindi ito ipinapayo ng Islam. Kailan lang ito po pwedeng mangyari? Kapag wala na yung dahilan ng pag-aasawa. Ayan, yung ibig sabihin, wala na sa diwa ng pag-aasawa. Anong wala na sa diwa? Yung lalaki, hindi na panatag sa babae. So ano pa? Bakit pa sila nagsasama? Hindi na panatag yung lalaki sa babae, tapos yung babae hindi na niya nagagampanan yung kanyang tungkulin doon sa kanyang asawa. Ano pang diwa ng pag-aasawa? So, sulh, doon hahantong yung pag-aayusin sila. Ayan. Halimbawa, kasi nga, hindi maaari na hindi magulo ang dalawa. At minsan mayroong misunderstanding na nangyayari kasi nga kasama natin dito sa mundo si Shelton. Ayan, at ginugulo tayo. Talagang gagawa ng paraan kung paano tayo magugulo. Ayan, kung paano masisira yung pagitan ng mag-asawa. So hahantong na tayo sa ikalawang topic. Nushuzul mar'a. Ano yung nushuzul mar'a? Ibig sabihin ng nushuzul mar'a ay ang pagsuway ng babae sa lalaki. Ibig sabihin ay hindi na ang kapanatagan ng lalaki ang pinagsusumikapan ng babae. Hindi na tumutugon ang babae sa kanyang tungkulin. Naging pasaway na sa kanyang asawang lalaki. Naging pabigat na sa kanya. Ayan. So ano ang ginawa? Ano ang inutos ng Islam? Hiwalayan? No, hindi hiwalayan. Anong sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala? Wallati تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. Ito ang sinabi ni Allah. Wallati takhafuna nushuzahunna. Yung mga babae, yung mga asawa nyo, yung asawa mo, kung isa, kung dalawa, kung tatlo, kung apat, na nangangamba kayo sa kanilang pagsuway. Ibig sabihin ay sumusway na sila, nagpapakita na sila ng senaryo ng pagsuway. Anong gagawin niyo? Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, mau'idha, fa'idhuhunna. Ibig sabihin ay nasiha. Anong gagawin sa asawa? Kapag sumuway yung asawa, ibig sabihin ay lumilihis na ng daan yung babae, hindi ka agad-agad hiwalay. No. Mau'idha. Ano ibig sabihin ng mau'idha? Nasiha. Ad-dinu nasiha. Pagbibigay ng payo, papayuan mo yung asawa mo. Ayan, bibigyan mo siya ng nasiha. Fa'idhuhunna, bigyan mo siya ng nasiha. Ngayon, kapag hindi umubra yung nasiha, matakot ka sa Allah, ito yung hindi mo ba alam na sa ginagawa mong ito hindi mo ba alam na kapag tumugon ka sa ganito ay ito ang daan mo patungo sa paraiso? Hindi mo ba alam na pag nanatili ka sa ganyan, daan mo yan patungo sa impyerno? Ayan. So, kailangan ng nasiha. Bigyan mo siya ng nasiha. Gaano kaganda ang paraiso, gaano kasama ang impyerno, gaano pinagpala ang babae na masunurin sa asawa. Bigyan mo siya ng nasiha. Yun ang una. Pagka yung babae ay naging pasaway, unang gagawin mo ay mau'idha. Ngayon, kapag hindi umubra yung mau'idha, so second level, second recourse. Ayan. Mayroong iba pang hindi lang yung ganon, hindi kagad hiwalay na, no. Wahjuruhunna, ibig sabihin ay talikuran mo siya, hijra. Talikuran mo yung babae at hindi to sa pamamagitan ng salita. Hindi mo siya kakausapin. At ito ay mananatili sa loob ng 3 araw. Hindi mo siya kakausapin, hindi ka tatabi sa kanya para iparamdam sa kanya na talagang desidido ka at sigurado ka doon sa kung ano ang ipinapayo mo sa kanya. Wahjuruhunna. Ayan.
So, hindi ka tatabi sa kanya, hindi mo siya kakausapin. Pero hindi to hihigit sa 3 araw. La yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa 3 layali. Hindi maari na manatili ang isang Muslim na hindi kinakausap ang kanyang kapwa Muslim, lalo na kung mag-asawa, lalo na kung mag-ama, na hihigitan nila yung 3 araw. Hihigitan nila yung 3 araw. Pagkaraan ng 3 araw, kailangan nang itigil yan at ayusin nyo na ang inyong sarili. Ngayon, sa loob ng 3 araw, hindi mo siya kakausapin, hindi ka rin hihiga sa higaan nyo. Para iparamdam talaga sa kanya na galit ka na, seryoso ka doon sa kung anong ipinapayo mo sa kanya. So, ikalawang step yun, ikalawang recourse yun. Ngayon, kung ayaw pa rin tumino, so, last recourse. Pangatlong recourse, hindi last. Wadribuhun na. So, pwede mo na siyang saktan. Pero yung pananakit na hindi pagbugbuga, na yung literal na bubugbugin mo, kundi pwede mo siyang saktan, wag lang saktan sa mukha, wag lang saktan sa tiyan, sa masisilang bahagi ng katawan, wag lang. Pwede mong saktan ng hindi ganun katindi, pwede mo siyang saktan sa kanyang paanan, ayan, para makita niya na talagang hindi na nakakatawa, hindi na nakakatawa yung kanyang ginagawa. So, yun yung ikatlong gagawin mo. Ngayon, fa'in ata'nakum, at kapag sila ay tumino na, sumunod na yung babae, fala tabghu alayhinna sabila, wag nyo na silang pahirapan. Wag nyo na silang pahirapan. Ibalik na sa dati. Ibig sabihin ay buhay mag-asawa. Ayan, kung saan ay sinasamba nyo si Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng pagiging mahusay ninyo sa isa't isa. Ayan, aming mga minamahal na kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam. Ngayon, so kung hindi pa rin umubra, kayong dalawa lang yun. Hindi pa rin umubra, sinaktan mo pa rin siya, pero hindi pa rin umubra. Ganyan. Tingnan yung tolerance ng Islam. Tapos sasabihin nyo, pinapahintulutan yung paghihiwalay. Hindi. Last recourse yun. Hindi pinapahintulutan lang ito kung wala na talaga. Hindi na may salba. Kaysa naman patay nilang isa't isa, magpatayan pa sila. No? Alangan naman na yun ang gustuhin ng Islam. Ayan. So ngayon, kapag ayaw na, hindi pa rin, nagawa mo na, nagbigay ka na ng nasihat, wala pa rin, hindi umubra, na tinalikuran mo siya sa 3 araw, hindi pa rin umubra, sinaktan mo siya, hindi pa rin umubra. So ano gagawin mo? Sulh. Ano yung sulh? Wa in khiftum shiqaqa bainihima, kung kayo ay nangamba sa kanilang pag-aaway sa pagitan nila. Ayan, sa pag-aaway hindi nila pagkakasundo yung mag-asawa. Fab'athu, magpadala kayo ng hakaman, ng isang hukom, isang mag-aayos. Ayan, min ahlihi wa hakaman min ahliha. Ibig sabihin, mula sa side ng babae mayroong representative, mula sa side ng lalaki na mayroong representative, sila ang mag-uusap. Ano ang kanilang pag-uusapan? Kung paano aayusin itong mag-asawa. So, kailangan mo na magawa yung 3 kanina bago pakialaman ng pamilya. Pero ang pakikialam ng pamilya, sa side ng asawang babae, sa side ng asawang lalaki, hindi ang kanilang pakikialam ay para paghiwalay na sila ng tuluyan. No. Ang pakikialam nila ay hindi na nila kayang ayusin ang kanilang pagitan. Baka naman, ang kayang mag-ayos sa kanila ay ang kanilang pamilya. Aayusin ng pamilya. Ayan. Aayusin. Pero pag naayos yun, nag-ayos yung hidwaan ng mag-asawa, mas mainam pa yun sa pagdarasal. Mas mainam pa yun sa pagbibigay ng sadaka. Mas mainam pa yun sa pag-aayuno. Ika nga ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pag naayos yung gusot sa pagitan ng magkaaway, lalo na sa mag-asawa, mas mainam pa yun, sabi ni Propeta Muhammad, kaysa pagsasala, kaysa pag-aayuno, kaysa pagsasadaka. Alam natin kung gaano katindi, kung gaano kalaki ang gantimpala ng pag-aayuno, kung gaano katindi, kalaki ang gantimpala ng pagsasala, kung gaano kalaki, katindi ang gantimpala ng pagsasadaka. Hindi na natin kailangan pag-usapan dahil hindi naman yan ang topic natin. Binabanggit lang natin. Pag naayos yung dalawa, mas mainam kaysa 3 na yon na binanggit natin na dambuhalang mga gawaing pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. So yun ang gagawin ng pamilya. Gagawin ng side ng babae, gagawin ng side ng lalaki. Kung paano sila ayusin. Ayan, paano sila ayusin. Iyurida islaha, kung ang dalawang ito kung ang dalawang hakam na ito, representative na ito, ay ginusto nila
na ayusin ang dalawa ng pagsasaayos, yuwaffiqillahu bainahuma, ay bibigyan sila, papatnubayan sila ni Allah. Papatnubayan sila ni Allah. Ang nakakalungkot, paano sila papatnubayan ni Allah kung paano maayos yung mag-asawa kung sila mismo ang nangunguna kung paano sila paghihiwalayin. Kung sila mismo ang nangunguna kung paano sila paghihiwalayin. Pero inyo, ganyan ang proseso. Kaya nga po aming mga minamahal na kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam, nakakalungkot isipin na sukdulan kung magpakita tayo ng simpatya sa pagtatanggol ng Islam. Sa pagtatanggol ng Islam, may lumabas sa Islam, hindi tayo magkamayaw sa sama ng loob. Gusto natin ganito, ganyan, no? Sa reaksyon natin, samantalang itinakwil natin yung pamamaraan ng Islam. Pamamaraan ng Islam. Alam niyo ba, hindi sapat yung paniniwala kay Allah. Kung wala tayo sa pamamaraan ng Islam, ang kaiba lang natin doon, siya, tahasan niya, o di kaya isinapubliko niya ang kanyang pagtanggi ng Islam. Samantala, sinabi lang niya, pinalitan niya yung relihiyon niya. Ikaw, salita, gawa, wala sa Islam. Ibig sabihin, sinisira mo pa yung Islam sa pamamagitan ng salita mo at sa gawa mo. Nakakalabas ka na pala ng Islam nang hindi mo namamalayan. Aming mga minamahal na kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam, mas matinding paninira ng Islam yon. Mas matindi ang kasiraan ng Islam sa pamamagitan ng salita at gawa na hindi makatarungan na ginagawa ng mga kamusliman. Kaysa mayroong tahasang magsabi na iniwan ko ang Islam. Aming mga minamahal na kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam. Ay dapat maintindihan natin ng mainam yung ating relihiyon. Kapag naunawaan natin ito, ibig sabihin ginusto sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kabutihan. Ngayon, sulh. Ngayon, kapag wala na, hindi na sila maayos, ay talagang wala. So, biruin nyo, apat na ang ginawa. Unang ginawa, nasiha. Ikalawa, tinalikuran. Ikalawa, sinaktan na ng lalaki. Ikaapat, nag-involve na yung side ng lalaki at yung side ng babae. Wala pa rin. Talagang wala pa rin. Ano ang susunod? Alangan naman na antay natin na isa sa kanila pinatay yung kanyang asawa habang tulog. Diba? Mayroon nangyari na yon. Nangyari na yon na pinatay yung asawa habang tulog kasi hindi na kayang sikmurain. Diba? So, doon papasok ngayon yung paghihiwalay. Doon papasok ngayon yung paghihiwalay. Ayan. So, dumako na tayo sa ikaapat na topic. Paghihiwalay. So, anong paghihiwalay? Tatlo ang uri ng paghihiwalay. Una ay ang talaq. Ang talaq ay inhaon lilalaqati zawjiyya min qibali zawj. Ito ay ang tatapusin yung relasyon ng mag-asawa. At ang magtatapos nito ay ang lalaki. Ang asawang lalaki ang magtatapos nito. Ibig sabihin, karapatan ng lalaki ang tinatawag na talaq. Karapatan ng lalaki ang tinatawag na talaq. Ayan. Ngayon, kapag halimbawa, hindi na napapanatag yung lalaki, katulad ng ating mga nabanggit, na mga steps na ginawa niya, hindi pa rin umubra, so talaq ang gagawin ng lalaki. Hihiwalayan niya ang babae na yon. Hihiwalayan niya ang babae na yon. Ayan. At para sa kaalaman ng lahat, ang talak kapag ito ay nangyari, halimbawa bago pa may mangyari sa dalawang mag-asawa, halimbawa tinalak ng lalaki yung babae, bago pa may mangyari sa kanila, kalahati ng mahar mapupunta sa lalaki, kalahati ng mahar ay tuyan makakamtan ng babae. Ayan. Tapos yung talak ay mayroong iddah, okay. Tingnan mo nga naman pagka hindi sumusubaybay, hindi alam na yung tinatawagan ay naka-live. Okay, anyway. So, tuloy ang laban. Napakahusay ng ano. Sapatin na natin, ibig sabihin ay grab na natin yung oportunidad kasi minsan lang natin makasama ang isa't isa. At
abalang-abala tayo sa mga gawain. So, minsan lang din ito, kaya kumbaga ay sapatin natin yung pagkakataon na mapaliwanag natin ng husto, no? At nang maintindihan natin. Okay, so doon na ngayon, papasok yung talak, no? Kapag, okay, so banggitin natin, kapag ang talak, ito karapatan ng lalaki, so kapag nangyari to bago pa may mangyari sa mag-asawa, kasi mayroong nang nagtanong sa akin na, Ustad, kinasal kami, yung lalaki nasa abroad, ako nandito sa Pinas. Kaya lang, hindi kami nagkasundo. Siyempre, hindi pa sila nagkatabi kasi inaantay pa niyang umuwi yung lalaki. So, ang nangyari, nagkipagtalak na yung lalaki. Sabi ng lalaki, sige na, wag na natin ituloy yung pag-aasawa natin kasi hindi pala tayo nagkakasundo. Ayan, hindi pala tayo nagkakasundo. Ayan. So, ngayon, ang ginawa, ayan, ginawa ng lalaki magtalak. So sabi ng babae na yun, Ustad, ang problema yung lalaki, binabawi niya yung mahar. Ayan, binabawi niya yung mahar. So sabi ko sa kanya, ganito yung patakaran. Kapag hindi pa nangyari, wala pang nangyari sa inyo, yung kalahati ng mahar ay mapupunta sa iyo, yung kalahati lang may babalik sa kanya. Yung kalahati ng mahar ay mapupunta sa iyo, yung kalahati lang niya ang may babalik sa kanya. Ayan. Pero kung may nangyari, wala nang makukuha na kahit na isang beses. Actually, although khilaf yung mga ulama, kapag may nakitang masilang bahagi yung lalaki sa'yo, kahit sa video call, halimbawa, hiningi niya sa'yo na, siyempre, mag-asawa na kayo kasi nakasal kayo, na ganito, so in so forth, no? Tayo na ang bahala kung paano yon. Then, nangyari yon at napakitaan mo siya ng masilang bahagi ng katawan. So, ano na yon? Ibig sabihin ay may nangyari na sa inyo. Once na makita ng lalaki yung bahagi ng babae na ang pwede lang makakita ay ang kanyang asawa, so, ibig sabihin ay consider na yon na may nangyari sa kanila. So, ibig sabihin ay mapupunta sa kanya yung buong mahar kasi mayroon nang nangyari sa kanila. Not necessarily na may literal na mangyari. Kung may nakita, so, na ang pwede lang makakita ay ang asawa, so, may nangyari na. Okay. Then, isa din sa, na mayroong idda. Kapag ang lalaki, pero kapag may nangyari, at nangyari yung talak, so, mayroong idda. So, tatlong mag-aantay yung babae ng 3 menstruation bago tuluyan maging talak bain sagir o kaya sura yung kanilang paghihiwalay. Pagka after ng 3 menstruation ng babae at hindi sila nagkabalikan, so consider na silang hiwalay. Kung babalik yung lalaki, kailangan niyang ligawan ulit yung babae o mamanhikan at kailangan pa niyang magbigay ulit ng mahar, kailangan nilang ikasal ulit. Kapag natapos yung 3 menstruation ng babae, pwede na rin siyang asawahin ng iba. Ayan, pwede na rin siyang asawahin ng iba. Pero bago pa matapos yung 3 menstruation, pwede pa silang magbalikan kasi asawa pa niya yun eh. Asawa pa niya yun. Okay. Then, kapag ang talak ay meron lang siyang 3 beses na pagkakataon. Kapag ang babae, halimbawa, yung lalaki, tinalak niya yung babae. So bago pa matapos yung idda, nagbalikan sila, wala nang kasal, no? Wala nang mahar doon. Magbabalikan lang sila bago pa matapos yung 3 menstruation. Pero mayroon na silang consider na 1 talak. Tapos nagtalak na naman ulit pagkaraan ng 1 taon. So mayroon na silang, tapos na dumating na rin yung 3 menstruation. Ayan, so hindi bago pa dumating yung 3 menstruation yung idda, then nagbalikan sila ulit. Then nakadalawang talak na sila. Then 1 taon naman nangyari sa kanila. Kapag naging 3 beses yung talak, tinatawag na ito na talak bain kubra. Ibig sabihin ay malaking talak na ito. Kailangan makapag-asawa yung babae ng ibang lalaki at kung sakaling makapaghiwalay sila, saka na po pwedeng balikan ng unang asawa, yung kanyang asawang babae. Ayan. So, yun ang dinudulot ng talak. Ayan. Then, yun nga, no? Hindi na sila kailangan ikasal bago, kung magbabalikan sila bago matapos yung idda. Ayan. Ngayon, ano naman yung fasakh? Ito na, pakinggan natin maigi. Ang fasakh, kung ang talak ay karapatan ng lalaki. Kung ang talak ay karapatan ng lalaki. Ang fasakh naman ay karapatan ng leader. Leader. Ano leader? Yung hukom. Halimbawa, yung mga leader sa inyong lugar. Ayan, karapatan nila yung fasakh. Ano yung fasakh? Ang ibig sabihin ng fasakh ay naqdu
naqdul aqd. Ibig sabihin, pinapawalan ng bisa yung kasal. Kaannahu lam yakun, na parang walang nangyari. Parang walang nangyaring kasal. Sinong may karapatan nito? Ang leader. Ang leader. Ayan. So, ang gagawin ng leader, paghihiwalayin sila. Paghihiwalayin sila sa ayaw at gusto ng lalaki. Hindi na yung lalaki ang masusunod ito. Hindi naman ito talak eh. Fasakh ang gagawin. Fasakh, papawalan niya ng bisa. So, kailan ito mangyayari? Mangyayari ito kapag mayroong ground yung babae. For example, yung babae, sinasabi niya, hindi mo na tinutugunan ng ganap kahit kaya mo yung karapatan ko sa'yo. Ayan, pinagkakaitan mo ako ng karapatan. Ayan. So, kapag halimbawa, siyempre, hindi na nakakapanilbihan yung babae para sa kanyang asawang lalaki na para maihatid siya sa kaaya-ayang pamumuhay sa paraiso dahil yung lalaki hindi na tumutugon sa kanyang tungkulin. Ayan, so sinabihan siya rin ng babae, nakipag-usap ng matino at kung ano-ano ay ayaw pa rin ng lalaki, ganun pa rin ang kanyang estado, ibig sabihin ay hindi pa rin nagbabago. Ayan, so pasaway pa rin sa kanyang asawa sa pagkakait ng karapatan. Ayan, halimbawa, yung karapatan niya sa tirahan, karapatan niya sa pagkain, inumin, karapatan niya sa pananamit, ayan, karapatan niya sa pagtulog, halimbawa, pagtabi, no? Yung babae kasi kailangan din niya yung asawa niyang lalaki. Sa halip, sinasabi ng mga pantas, ang pinakamatindi, ang pinakamataas, ayan, ang pinakamatinding karapatan ng babae ay ibigay sa kanya ng lalaki yung kanyang pangangailangan bilang babae. Ayan, bilang babae. So, ayaw na niya. Halimbawa, hindi na niya ginagampanan yon. So, pwedeng gamitin yun ng babae na ground, yung mga nabanggit natin, yung mga pagkukulang ng lalaki na sinasadyang niyang hindi tumugon. Ayan, pwede kang lumapit sa leader. Pwede kang lumapit sa kahit na sinong leader at sabihin mo, ganito yung ginagawa sa akin ng asawa ko. So, gusto ko paghiwalay nyo kami. So, fasakh. May karapatan, may kakayahan kayo i-fasakh. Ayan, sasabihan mo yung leader, may kakayahan kayong i-fasakh yung pagsasama namin. Ayan. So, please, paghiwalay nyo kami bago pa humantong sa kung ano-ano pa. So, karapatan yun ng isang leader, isang hukom. Ayan, pwede yun. Ngayon, paghihiwalay nyo. Actually, masingit ko lang, nangyari yan personally sa mga magulang ko. No, masingit ko lang para ma-project natin yung sinasabi ng inyong lingkod. Yung tatay ko, ayaw niyang hiwalayan yung nanay ko. So, nagkulang siya sa pagkakaloob ng karapatan ng aking ina. Ayan. So, ayaw niyang hiwalayan. So, ang ginawa, yung kapatid niya, yung tito ko, ayan, so siyang nakipag-usap sa mga magulang ng nanay ko at yung representative. So, siyempre leader din siya. So, siya na ang gumawa ng fasakh. Ginawa niya yung fasakh para makapaghiwalay yung nanay ko at yung tatay ko. Ayan. So, nakapaghiwalay sila sa pamamagitan ng fasakh. Hindi dahil sa hiniwalayan ng tatay ko, kundi sa pamamagitan ng fasakh. Ayan. Okay. So, yun ang tinatawag na fasakh. Kaya lang, kapag ang fasakh naman ay iba ang kanyang dinudulot. Iba ang resulta nito. Ang resulta ng fasakh, halimbawa kung wala pang nangyari sa dalawa at nagkaroon ng fasakh, so may sasauli yung mahar. May sasauli yung mahar ng ganap. Ayan. Tapos wala nang idda kasi wala namang nangyari sa fasakh. Maliban kung mayroong nangyari. Maliban kung may nangyari. Halimbawa, bago pa may nangyari ay nagkaroon na ng fasakh, so wala nang idda. At hindi na yon kinoconsider na kasama sa talak. Ibig sabihin, hindi yon may sasama sa pagbibilang ng 3 talak. Hindi yon may sasama sa pagbibilang ng 3 talak. At kailangan silang ikasal muli kung sakaling gustong bumalik ng lalaki at papayagan naman ng babae. Magkakagusto din yung babae, so kailangan nilang ikasal. Ayan. Kasi hindi naman sila mag-asawa, kundi na fasakh. Bago yun may mangyari. Ayan, bago yun may mangyari. Yung sinasabi ni Ustad ngayon na idinudulot ng fasakh ay bago may mangyari sa dalawa. Pero pag may nangyari na, ay iiral pa rin yung mga sinasabi natin kanina. Kaya lang hindi na 3
menstruation. Isang menstruation na lang kasi hindi naman talak ang nangyari, kundi after ng one menstruation, pwede nang magpaasawa sa iba yung babae. Hindi katulad ng talak na 3 menstruation ang kailangan niyang antayin. Okay, ngayon, ang khula, ito yung karapatan ng babae. Ayan, kaya lang mahirap ito, yung khula. Kasi ang khula, ito ay ang talabul mar'ati min zawjiha firaqaha muqabila iwad. Ibig sabihin, hingin ng babae sa asawa niyang lalaki na hiwalayan na lang siya. Magpapahiwalay siya. Na walang dahilan, gusto lang niya. Hindi dahil sa masama yung babae, lalaki. Religyoso naman, nangyari sa isang sahabi. Religyoso naman yung lalaki. Sabi ng isang sahabi, wala akong masabi sa kanyang pagka-religyoso. So sabi ni Propeta Muhammad, kaya mo bang ibalik sa kanya yung ibinigay niyang mahar? Sabi niya, oo. So, napaghiwalay sila. Makakapaghiwalay kayo sa pamamagitan nito. Ibig sabihin, ay may kapalit na paghihiwalay. Ano yung kapalit? Kakausapin mo yung lalaki na huhubarin ko yung pagiging asawa ko sa'yo sa pamamagitan ng kapalit. Ayan. So, pwedeng ikaw ang mag-offer. Ang kapalit ay ibigay ko sa yung sasakyan natin. Halimbawa, ibigay ko sa yung bahay natin. Halimbawa lang mga halimbawa lang ito. Di kaya ay ganito, ganon. Ayan, depende sa kung anong kapalit na ibibigay mo. O kaya, ang pinakamataas na pupwedeng hingin ng lalaki na kapalit ay ang laki ng mahar. Kung halimbawa ang naging mahar niya ay 500,000, so pwede niya hingin, sige, pwede mong hubarin yung pagiging asawa mo sa akin, ibalik mo yung 500,000 ko. So, yun, doon natin mararamdaman ang sama ng malaking mahar. Kasi kapag humantong sa ganon, patay kang bata ka kung 500,000, saan ka kukuha ng 500,000 na ibabayad mo doon sa lalaki para tuluyan mong mahubad. Ayan. So, hindi pwedeng tumaas doon. Ibig sabihin kung gaano kalaki ang kanyang ibinigay na mahar, yun lang ang pinakamataas. Yun ang pupwede. Ganun lang ang pinakamataas na pupwedeng hingin ng lalaki na kapalit para mahubad ng lalaki, babae, yung kanyang pagiging asawa doon sa lalaki. So, pwede naman babaan yun. Negotiable naman yun. Pwedeng sabi ng babae, 100,000, 200,000, hanggang sa umabot sa 500,000. So, sasabi ng lalaki, 600,000 para may tubo ako. Hindi po pwede yun. Hanggang doon lang sa 500,000. So, doon makikita yung kagandahan ng maliit na mahar. Dahil kung ang mahar lang ay 5,000, so ang dali nun, no? 5,000 ang dali nun. So, tingnan natin. Doon natin makikita yung maliit na mahar kung hahantong sa khula ang gagawin mong makipaghiwalay sa asawa mo. So, ang tanong, pwede bang humarang yung lalaki? Hindi pwede, kasi karapatan nito ng babae. Kapag ang babae ay nakiusap na magpapahiwalay ako sa'yo, kahit na walang justification na rason, kasi karapatan niya yun. Katulad din ng lalaki. Ang lalaki naman, pwede niyang hiwalayan yung babae without seeing any justification. Ayaw ko lang. Pwede yun. So, ganun din sa babae, pwede rin siya magpahiwalay sa pamamagitan ng khula. Nang ayaw ko lang din. Pwede rin yun. Ayan, siyempre, mayroong dahilan. Wala namang paghiwalay na walang dahilan. Pero sa loob-loob mo lang yung dahilan. Maring hindi na ako masaya. Hindi ko alam kung bakit hindi ako masaya. Pero hindi na ako masaya. At hindi ko na nakikita yung sarili ko na mag-improve pa sa feeling mo. So wala naman akong masamang impression sa iyo. Kaya lang hindi ko nararamdaman. So yun lang. Hihiwalayan ka ng lalaki, so wala kang magawa, kundi tanggapin yun. Ganon din yung babae, kung papaano wala siyang magawa na tanggapin yun. Ganon din yung lalaki na walang magawa, kundi tanggapin din yung kagustuhan ng babae na magpahiwalay sa kanya sa pamamagitan ng khula. So, ano ang gagawin ng lalaki? So, kung ayaw mo at gusto mo talaga na panagutin yung babae na yon kasi gusto niya yon, so isagad mo. Okay, kung gaano kalaki ang mahar ko, yun ang gusto kong kunin sa'yo. Yun ang gusto kong ibigay mo sa akin. Kung gaano kalaki ang ibinigay na mahar. Yun, doon natin makikita yung ganda ng liit ng mahar. Kasi kung ang mahar ay napaka-kaunti, napakalit, napakagaan. Hindi na pwedeng sobrahan yung kanyang hinihingi. Kasi doon lang, hanggang doon lang ang pinakamalaki. Ayan. So, yun ang tinatawag na khula. Ayan. So, pumunta na tayo sa mas'alatul ila. Ang mas'alatul ila, sumusumpa yung lalaki
ito actually, ang ila, ay isa ito sa recourse. Halimbawa, yung asawa mo ay kahit na tinalikuran mo sa loob ng 3 araw, sinaktan mo, at ayaw pa rin niya magbago, so pwede mong gamitin yung ila. Susumpa ka na hindi na kita tatabian. Ayan, hindi na kita tatabian sa loob ng 1 buwan. O di kaya, katulad ng ginawa ni Propeta Muhammad sa kanyang mga asawa. O di kaya sa loob ng 2 buwan. O di kaya sa loob ng 3 buwan. So sa loob ng 3 buwan na isinumpa mo na hindi mo siya tatabian, ay haram na tabian mo siya. Haram na tabian mo yung asawa mo sa loob ng 3 buwan na isinumpa mo na hindi mo siya tatabian. Ngayon, kapag nangyari na tinabian mo siya bago pa mag-lapse yung 3 months na isinumpa mo, ay kailangan mong magkifara. Ayan, kafaratul yamin. Ano yung kafaratul yamin? Kailangan mo it'amu 10 masakin, magpakain ng 10 katao na miskin. Ayan, kung gusto mong tumabi sa asawa mo bago pa mag-lapse yung 3 months na tinukoy mo, o kaya 2 months o 1 month. Ayan. O di kaya ay magpadamit ka sa kanila. Padamitin mo sila. Ayan. Yung 10 katao na yon. Ayan. O di kaya ay tahriru raqaba, magpalaya ka ng alipin. At kung hindi mo kaya yon, mag-ayuno ka ng 3 araw bilang parusa sa iyo. Punishment so, sa pagsumpa mo na gusto mo na siyang galawin bago pa ito mag-lapse, bago pa ito magtapos. Ayan. So yun yung tinatawag na ila. Ayan. So ngayon, lilladhina yu'luna min nisaihim tarabbatu 4 ashhur, silang mga sumusumpa na hindi tatabi sa kanilang asawa. Ibig sabihin, ito yung pagsumpa bi'adamil wata. Hindi mo gagalawin yung asawa mo, isusumpa mo ito dahil gusto mo siyang turuan ng leksyon. So hanggang 4 na buwan lang yung tagal nito. Ibig sabihin ay pag dumating na sa 4 na buwan ay kailangan mo nang balikan yung asawa mo. Kailangan mo na siyang balikan. Or else, tuluyan mo na siyang hiwalayan. Ayan. So, yun yung dalawang recourse mo. Ang dalawang pagpipilian mo, babalikan mo siya. Kung nagbago, hindi, tutuluyan mo siyang hihiwalayan. Yung babae na yon after ng 4 na buwan. Nung wala pa yung Islam, ginagawa ito ng mga Quraysh o ng mga mushrik sa loob ng 1 taon o 2 taon. Pero nung dumating yung Islam, hanggang 4 na buwan lang ang maaari. Ayan. So, magandang connection kapag mayroong lalaki na inabandonan niya yung pamilya niya at umabot ng 4 na buwan. So siya ay magiging mapupunta siya sa hukmul muli. Ibig sabihin ay ilalagay siya sa hukom ng sumumpa na hindi tatabi sa kanyang asawa kapag umabot ito ng 4 na buwan. Tandaan natin na pag umabot ng 4 na buwan na inabandona ng lalaki yung asawa niya at yung kanyang mga anak, sa loob ng 4 na buwan ay lalapit na yung babae sa mga hukom, ayan, sa leader. Din sasabihin 4 na buwan, hindi na sumipot, walang gastos, walang pagpapakita, etc. So, ang gagawin ng mga leader, tatawagan nila, sisikapin nila kung paano matawagan yung lalaki at alamin yung sitwasyon, bakit ganun ang kanyang ginawa. At kapag nakontak nila yung lalaki, so sasabihin nila, balikan mo yung asawa mo kasi nag-4 na buwan na, otherwise, ay paghihiwalay na namin kayo. Sa ayaw at gusto mo, kami na ifafasak namin, sasabihin ng mga leader, yung inyong kasal. Ibig sabihin, wala nang bisa yung inyong kasal dahil doon ay pwede nang magpaasawa sa iba yung babae. At pwede rin pagbayaran ng lalaki yung mga gastos sa loob ng 4 na buwan na hindi niya natugunan doon sa kanyang asawa. So, ang pagkakaiba ng ila at ng hajar, yung hajar 3 araw lang, pero yung ila, pagsumpa para turuan ng leksyon yung babae, yung hajar 3 araw lang, tuturuan mo siya ng leksyon sa loob ng 3 araw para tumino. Ayan, kapag hindi na tumino, so gagawin mo siyang 1 buwan, ilalagay mo siya sa ila, o di kaya 2 buwan hanggang 4 na buwan pwede mong ilagay doon. At din pagkatapos ng 4 na buwan ay kailangan mo nang balikan yung asawa mo, at kapag hindi mo na siya
kapag halimbawa ay dalawa lang yun. Sabi ko nga, kung hindi mo siya babalikan ay tuluyan mo na lang siyang hiwalayan. Pero sa panahon na yun ay kailangan mo pa rin silang suportahan yung kanilang mga pangangailangan sa loob ng 4 na buwan o sa loob ng 1 buwan o sa loob ng 2 buwan o 3 buwan o sa loob ng o gaano pa mang katagal yan, huwag lang lalagpas ng 4 na buwan dahil yun lamang ang pinahintulutan ng Islam ayon sa sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, lilladhina yu'luna min nisaihim, silang mga sumusumpa na hindi tabihan ang kanilang mga asawa ay pwede lang silang mag-antay hanggang 4 na buwan. Ayan. So nawa ay nakapagpalinaw tayo ng napaka halagang usapin patungkol sa pag-aasawa sa bawat isa. Ayan. So hanggang dito na lamang tayo, no? Kung mayroon po tayong mga katanungan ay bibigyan po natin ng pagkakataon na makapagtanong yung may mga tanong. Ayan, subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik, birahmatika ya arhamar rahimin, walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nawa ay napakalaking aral po yun sa atin at mas lalo sa mga kapatid po natin na may mga asawa na ngayon. Alhamdulillah. At sa mga single pa dyan, medyo nakakuha na po sila ng mga konting kaalaman patungkol sa may asawa. Ngayon po mga sister and Islam, sila po ang mainaisin gustong linawin sa natalakay ni Ustad, ay pwede kayong mag-open mic upang mabasa o masabi niyo po kung ano yung mga katanungan niyo po. Sige pa, nakaantay po yung inyong lingkod sa pagtatanong. Sige. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sige po. Kasi ganito po yung sitwasyon. Yung sa marriage contract po, nakailagay na stipulate na ang wife hindi pwedeng magtalak sa makipag-divorce sa husband. So, yun po yung nakalagay din na stipulation. Gusto ng wife na makipag-iwalay sa husband. Yan po. Medyo hindi naging malinaw sa atin, no? May pagkamalabo. Yung marriage contract daw, ang nakalagay doon, ano daw yung nakasaad doon sa marriage contract? Baka po yung iba ay naiintindihan yung tanong ni sister, pwede paki-repeat yung tanong. Baka mas malinaw yung pagkakarinig namin dito ng inyong yun pong nakaintindi sa tanong ni sister, pwedeng pakiulit. Ganito po yun. Sa marriage contract po. Sige po, sa marriage contract po sister, sige. Nakalagay po doon, Lang po, kung sino nakaintindi doon sa tanong. Repeat. Pati nga rin ako, Ustad, hindi ko rin maintindihan. Ano yung nakalagay, sister, sa marriage contract? yung nakalagay po sa marriage contract, ang wife ay hindi pwedeng mag-divorce sa husband. Yun ang nakalagay doon. Tapos, anong tanong doon, sister? Tapos, gusto po ng wife na makipag-divorce. Oh, so yun po. Okay. Kaya lang yung contract nila, hindi ka pwede na Okay, so maganda po. Actually, nandun na po yung kasagutan, no, sa ating lecture. Nakalagay, ayawan ko lang kung anong oring marriage contract yun. Nakalagay daw sa ganito po yung tanong, no, base sa pagkakaintindi ko. Sang-ayon daw doon sa marriage contract, hindi daw pwedeng humingi ng talak, divorce yung babae doon sa lalaki. Tama nga naman yun. Hindi naman talaga po pwedeng humingi ng talak yung babae sa lalaki. Bakit? Kasi hindi naman niya karapatan ng talak. Ang talak ay karapatan po yan ng lalaki. Yun ang intindi natin, ha. Ang talak, ang gumagawa po niyan ay ang lalaki. So iba yun po yung original na paghihiwalay, yung talak. Ngayon, kung gustong makipaghiwalay ng babae, hindi po talak ang gagamitin niya kasi hindi naman siya lalaki.
Hindi naman siya lalaki. Iba kasi yung implication ng talak, katulad ng sinasabi natin, iba yung kanyang implication, yung talak. So, ang gagamitin ng babae, depende sa kung anong rason kung bakit siya magpapahiwalay. Either gamitin niya yung fasakh, ibig sabihin ay papawalan niya ng bisa yung kanilang kasal, pero ang gagawa nun yung mga leader. Yung mga leader na kung saan siya sasangguni. Ayan, yun ang gagawa nun. Tungkulin nila yon. Ngayon, kung halimbawa ay wala siyang mapuntahan na leader, for example lang, walang mapuntahan na leader, no, na pwede niyang isangguni yung kanyang pinagdadaanan, so ang gagawin niya ay khula. Ibig sabihin, kausapin niya yung lalaki na gusto kong makipaghiwalay sa'yo, gusto kong hubarin yung pagiging asawa ko sa'yo sa kapalit. Ayan, sa kapalit na kaya ko. Yung kaya ko naman, kasi wag naman yung hindi ko kaya. So ngayon, doon natin marirealize yung kahalagahan ng liit ng mahar. Bakit? Kasi ang idinikta ng Islam, ang maaari lang hingin ng lalaki ay, ang pinakamalaking pwedeng hingin ng lalaki ay kung gaano kalaki ang mahar. Ngayon, kung ang mahar lang, for example, lalo na sa ating mga, in fairness, sa ating mga kapatiran na balik Islam, hangang-hanga ako talaga sa kanila, dahil sa kanila talaga ay nagagamit mo yung Islamic talaga na mahar, no? Minsan napakaliit lang na bagay yung mahar. Ayan. So, for example, nagbigay lang siya ng 5,000. So, yun lang yung pinakamalaking pwedeng hingin ng lalaki kabayaran para hiwalayan siya, para mahubad ng babae yung kanyang pagiging asawa doon sa lalaki dahil ayaw na niya. Naiintindihan ba yung sister? Sister? Alhamdulillah. Wag niyang sabihin na talak, sister. Wag niyang sabihin na talak. Ang sabihin niya fasakh. Ang sabihin niya ay fasakh o di kaya khula. Ayan, yun ang sasabihin niya. Wag mo sabihin yung talak kasi inaangkin mo yung pagmamay-ari ng lalaki. Ayan. So dalawang option mo, fasakh o di kaya ay khula. Ayan. So ano po yung ating ibang katanungan? Baka po meron po tayo. Tanggapin nawa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ustad, may tanong po ako doon sa tatlong nagkasunod-sunod ng pagtatalak ng lalaki. Tapos dahil na nung kanina na kailangan mo na makapag-asawa yung babae or mapangasawa niya siya, kung baga sa pang-apat ng pagbalik ng lalaki ay babalikan niya. So kailangan pa niya yung babae mapangasawa siya muna ng ibang lalaki. Tama. So what if kung umabot na sa tatlong paghihiwala yung dalawa, tapos yung babae walang nag-asawa sa kanya, tapos gusto naman ulit balikan ng lalaki, so pwede po ba yun, Ustad? Magandang tanong yon. Ang talak ay dalawa. Talakon raj'i at yung talakon bain. Okay, ang talakon na raj'i ay with the period of the iddah. Ibig sabihin ng talakon raj'i, pwede pa silang magbalikan ng walang-wala. Ibig sabihin ay babalikan lang ng lalaki yung babae, mag-asawa na sila. Hindi na kailangan ikasal ulit, hindi na kailangan pang magbigay ng mahar o ano pa man dyan. So, magbabalikan lang sila, mag-asawa na sila. So, kailan yun? Ano yung talak na yun? Yun yung talak na hindi pa natapos yung 3 menstruation. Hindi pa natapos yung 3 menstruation ng babae. So, ngayon, kapag halimbawa nag-mens siya, so, tanungin mo na ang unang mens, natapos yung una. So, mag-isip-isip na yung lalaki kung talagang gusto na niyang hiwalayan yung babae. Ayan, naging pangalawa na, nag-miss na ng ikalawa, mag-isip-isip na rin kung gusto na niya talagang hiwalayan yung babae. So bago pa dumating yung ikatlong menstruation niya, tanungin ng lalaki ng buong buo yung sarili niya kung hindi na niya talagang babalikan yung babae. So ngayon, kung sigurado siya o hindi siya sigurado, kundi nanaig sa kanya na balikan yung babae, so hindi na nila kailangan ikasal ulit. Magbabalikan lang sila. Ang tawag doon ay talakun raj'i. Ngayon, ang talak bain naman, natapos yung 3 menstruation. So, kapag natapos yung 3 menstruation, ibig sabihin, naging malinis na siya sa ikatlong menstruation, so wala na. Hindi na sila pwedeng magbalikan, maliban kung papakasalan niya ulit.
So, ang kailangan, pakasalan niya ulit yung babae, magbigay siya ng mahar, mayroong mangyaring kasal, mayroong wali, mayroong dalawang saksi, etc. Yung procedure ng kasal ay mangyayari sa kanila bago sila maging mag-asawa ulit pagkaraan ng idda. Okay, ngayon, kapag naging 3 beses na, so halimbawa, nagkaraan ng idda, pagkaraan ng edad, nagpakasal sila ulit, so mayroon na silang consider na isang paghihiwalay. Or else, nagbalikan sila ulit, so mayroon na silang consider na isang paghihiwalay. Ayan, kahit hindi pa sila umabot sa edad, basta't nakapaghiwalay sila, ayan, so mayroon ng consider na isang paghihiwalay. Kapag 3 nangyari, 3 beses ito nangyayari, actually, yung ganong uri, ay parang may something wrong with both of them. Mayroon talagang problema sa pagitan nila. Pinaglalaruan nila yung isa't isa. Pinarusahan sila ngayon ng Islam. Anong parusa sa kanila ng Islam? Hindi na po pwedeng mapangasawa sa 3 ikatlong beses, pag after ng ikatlong beses. Kaya doon sa ikatlong beses na paghihiwalay, siguraduhin ng lalaki bago magtapos yung kanyang menstruation sa ikatlo, o di kaya ay bago pa mangyari yon, sa ikalawa ay bago pa mangyari, mag-isip-isip na siya kung talagang hihiwalayan na, dahil kapag naging 3 beses na siyang naghiwalay, hindi na niya pwedeng balikan. Ang parusa na nila para matuto sila ay maaari lang silang magbalikan kapag mayroon nang nakapangasawa ulit doon sa babae. Ngayon, ang tanong, paano, Ustad, kung after ng 3 na paghihiwalay nila, wala pa rin nag-asawa sa babae na yon, kasi mahirap nga naman na may mag-asawa, lalo na kung may mga anak, tapos 3 beses pa nahiwalayan, so medyo may kahirapan yon. So paano po, pwede bang after years, na wala nang nag-asawa, pwede ba silang magbalikan? Hindi pa rin. Nananatili pa rin yung parusa ng Islam sa kanila para matauhan sila. Hanggat hindi napangasawa yung babae na yon ng ibang lalaki, ay hindi sila pwedeng ikasal ulit. Yun ang kumbaga yun ang shart, hindi nga po pwede na may kausap yung lalaki, may kausapin siya na, sige, kasi nakatatlong hiwalay na ako dun sa asawa ko, so kailangan mayroong mamagitan mo na makapag-asawa sa kanya ng ibang lalaki, saka na ako po pwede pag nagkahiwalay sila. So sige, mag-usap tayo, asawahin mo siya, pero kasal lang, walang pwedeng mangyari. Pakasalan mo lang siya, then kapag napakasalan mo siya, then hihiwalayan mo lang din after noon o ilang araw. Ayan, hindi naman kayo magsasama, basta nakasal lang siya sa ibang lalaki. So, hindi rin po pwede yun, hindi rin consider yun. Paano pa kaya kung walang nangyaring ganon? Di ba, sister? Kung walang nangyaring ganon, paano pa kaya? Kahit nga may nangyari, kung pinag-usapan nila yon na ganon palang gagawin, ay hindi rin po pwede. Mas lalong hindi pwede na walang nakapag-asawa doon sa babae. Kaya dapat mag-isip-isip yung mag-asawa. Biruin mo, ang daming recourse na nilagay ng Islam. Mau'idha. Ibig sabihin ay bigyan mo ng nasiha yung babae. Ayan. Then, wala pa rin. So, sige, subukan mo siyang talikuran mo na ng 3 araw. Wala pa rin. Sige, iparamdam mo sa kanya na talagang tapos mayroon pang ila. So, hindi pa rin umubra. Tapos, hindi pa rin umubra na maging maayos kayo. Tapos, umabot pa kayo ng ganong bilang ng paghihiwalay. So, mayroon ng something wrong talaga sa pagitan nyo. Hindi nyo na iniintindi yung diwa ng pag-aasawa. So, mas mainam talaga na iba na ang mapuntahan ng bawat isa ng matuto. Ayan. So, ganun po ang kasagutan natin doon, sister. Baka mayroon pa po tayong ibang tanong. Alhamdulillah, syukran po, Ustad. Sino ba ang may mga katanungan? Okay, so habang nagantay pa tayo, baka may nag-iisip pa. So, may isa po dito, Ustad, na naghabol dito sa inbox ko na di ko alam kung ano. May din dito sa patungkol sa pag-asawa. Sabi nga diyan dito, pagtanong kay Ustad, na alin ba ang mas dapat unahin ng, kumbaga ito ay nagtanong babae po, Ustad, na alin ba ang unahin ko, ang pangarap ko o ang pag-aasawa, dahil ito ay kumbaga may gustong mag-asawa sa kanya, pero dahil may pangarap po siya, so ayaw na muna niyang tinatanggihan yung lalaki. Napakahusay na tanong na yan, napakahusay na katanungan na yan. Minsan din yan naitanong sa akin, no? Yung sa face-to-face na seminar, may nagtanong sa akin,
Ustad, alin ang mas mahalaga, mag-asawa ako o ipagpatuloy ko yung aking pag-aaral? Ayan, kasi nag-aaral siya sa madrasa, no? So, ayun, yun yung iniisip niya. So, nasagot natin yung kanyang tanong. So, parang ganun din, no? Same question, no? Ayan. May pangarap daw yung sister. May gustong marating. Ano nga ba yun? Pwede bang malaman kung anong pangarap ng sister? Kasi magdidepende rin tayo sa pangarap na yun, eh. Kung ano nga ba yun. Ganong kabusisi ang Islam, eh. Dapat alamin natin yung, kasi ang Islam kasi ay nakadepende sa batayan. Nakadepende sa batayan, hindi sa kagustuhan. Nakadepende siya sa batayan. So ano yung sinasabi niyang pangarap? Baka pwede nating malaman 'yon. Ano po, Ustad, may konting din opinion po ako dito, Ustad, kasi minsan pag-usapan din namin. Pero yung Ustad, pangarap lang kumbaga dahil dito rin siya nagtatrabaho. So, gusto niya muna, sabi niya, gusto muna niya daw tapusin muna yung bahay bago siya pagkuha. Okay. Pumayag na mag-asawa. So, ibig sabihin ay ay naghahanap buhay yung babae. Ayan. Halal naman yung paghahanap buhay sa babae at lalaki. Basta't halal din yung paghahanap buhay. So, gusto niyang matapos muna yung kanyang ipinapatayong bahay bago siya mag-asawa. Kasi iniisip niya, siguro baka iniisip niya na magiging hadlang yon. Ngunit kung hindi naman hadlang yon, so ibig sabihin ay hindi justification yon. Sa halip ay baka sabihin pa ng lalaki, tutulungan kita matapos ang bahay mo. For example lang yun, example lang yun. So ngayon, ganito yan. Ang babae, karapatan niya yon. Karapatan ng babae kung kailan siya magiging handa. Anyway, actually sa magkaibang hukom ng pag-aasawa sa babae at sa lalaki. Sa babae, magiging wajib lang, tandaan natin ito ang pag-aasawa ng babae ay magiging wajib lang kung hindi niya kayang tumayo sa kanyang sariling paanan. Halimbawa, hindi na niya kayang tustusan ng kanyang sarili at kailangan niya ng tutustos sa kanya. Doon pa lang magiging wajib sa kanya mag-asawa. Hindi katulad ng lalaki na pag naramdaman na niyang hindi makapagpigil sa sarili, ay doon naman yung sa lalaki issue yun. Doon naman yung sa lalaki issue kasi yung babae wala namang issue ganon. Ay kailangan niya ng mag-asawa. So yun, no? Ang babae ay binigyan siya ng Islam ng karapatan kung kailan niya pipiliin mag-asawa, kung kailan niya gugustuhin mag-asawa. Nasa sa kanya yun. Kaya lang, ang concern ko yung dahilan. Siguraduhin mo yung dahilan na para sa ikalulugod din ni Allah. Dahil nilalang lang tayo ni Allah para sumamba sa Kanya, para pagsilbihan yung gusto niya. So siguraduhin mo yung dahilan ay nandoon sa gusto ni Allah subhanahu wa ta'ala. May kinalaman doon sa pagsamba, paglilingkod natin kay Allah subhanahu wa ta'ala. So malaya kang gawin yon, yung pag-aasawa na yon. Huwag lang mangyari, yung hindi pa pag-aasawa, huwag lang mangyari. Ayan, tanda natin ito, na mayroon kayong koneksyon ng lalaki. Ano yung koneksyon? Sabihin na natin, naging boyfriend mo siya, naging girlfriend ka niya. Nag-usap kayo oras-oras. Maring nagbi-video call pa kayo, nagchat-chat pa kayo. Kapag nangyari ang mga bagay na yun, fitna na yun, ibig sabihin ay wajib na sa inyong ikasal. Kapag nangyayari yun na wala nang ibang dahilan, hindi mo pwedeng sabihin na kailangan magtapos muna ako ng doktor, kailangan magtapos muna ako ng scientist, kailangan magtapos pa ako ng abogado, etc. Once na nag-uusap kayo na parang mag-asawa, o sabihin natin humantong sa boyfriend and girlfriend, kailangan nyo ng ikasal. Kailangan nyo ng ikasal. Kasi kasalanan na yung inyong ginagawa. So ngayon, pagka ikinasal kayo, saka nyo pag-usapan. Ayaw mo na niyong magkaanak, po pwede yun. Sige, wag mo na tayong magkaanak kasi ganito. O kaya, sige, kasal mo na tayo. So, antayin mong dumating ako dyan, saka na tayo magsasama. O po pwede yun. So, nag-usap kayo, halal. Kahit pa nung ginawa nyo sa video call, halal. Kasi mag-asawa kayo. Mag-asawa kayo. So, kapag kaya niyong pigilin yung sarili nyo, pagka ganyan, putulin mo na yung connection. Wag kang nakikipag-chat sa kanya. Huwag kang nakikipag-usap sa kanya.
para saka na mo pag-usapan yung pag-aasawa pagka yung pangarap mo nandyan na. Alam mo, nakatayo na yung bahay. Saka na mag-entertain ng gusto mag-asawa sa'yo. Pero kung habang ginagawa yun, sinasabi mo, matapos mo na yun bago ako magpa-asawa, tapos nakikipag-communicate ka, haram. Hindi po pwede yun. Kailangan na kayong ikasal. Otherwise, nagkakasala kayo sa inyong ginawa. Lahat ng minuto, oras, araw, linggo, buwan, taon na dumadaan sa inyo, lahat yun ay kasalanan sa pagpapalitan ng communication sa pagitan nyo dahil hindi kayo kasal. Okay, so yun po ang ating kasagutan doon sa tanong, sister. Alhamdulillah, Ustad, masabot na alhamdulillah ala kulli hal. Ano, Ustad, pahabol siya question tapos tigin na kuan. Barata tigin so dua ka tao pamana LDR siya ko na mga Long distance relationship. Na tapos sa tigin na miyaka upama miyaka sinbaga siran miya na siran sa simukat na kagiban di mga pinatigin sugubay na din natigin kaya rang iti sumama at tigin na pinikir o mama na di panunong kaano bubay sa gingoto kaya pa kang bitira iran ay pa kay si itigin no pagi pa man naging tama man kabay na tigin ang balagtabon no baginan na ino to kwa miya kwan to sa amin itong nuto sa kambrag pamagita miya ter ubo mama ay tigin na balagtabon Paganay rod na una yung tanong, no, Tagalogin na natin kasi mayroong mga nakikinig na ano, mag-asawa tapos hindi nagkasundo, no, sa isang usapin, ayan, tapos hanggang sa humantong sa nagsumama ang loob ng lalaki na sige, hiwalayin na lang kita kung ganyan din na ibig sabihin ay parang ipinaparamdam mo sa akin na ganito, ganyan, no? May sama ng loob dahil doon sa sinabi ng babae. So, gusto na lang makipaghiwalay ng lalaki. So, ang tanong ng sister, pwede bang maging rason yun para maghiwalay? Anyway, yung ating pinag-usapan kanina, yung paghihiwalay, hindi yan first recourse, hindi yan ang unang hindi yan ang unang dapat na doon humantong yung usapin ng pag-aasawa. Ang dapat na gawin ay mau'idha, nasiha. Kung may kailangan na ipaalala doon sa isa't isa, ipaalala sa isa't isa. Kung kailangan humingi ng suri. Kung kailangan na bumawi, ay bumawi dahil sa may nagawa kang hindi kinasama ng kanyang loob. Ayan. So, yun ang gawin. Ayan. Then, yun ang mga proseso. Pero kung halimbawa ay ginawa pa rin hanggang sa pwedeng kausapin yung mga magulang niya, kausapin yung mga magulang niyo, mag-usap sila, o anong magandang gawin sa mag-asawang ito, mayroon lang samaan ng loob, tapos baka naman pwede nating ayusin sila, salita lang yun, pwede namang palagpasin yun, etc. Ganito. So, hanggang sa magawa yung pinaka-the best na magagawa para maayos sila. Yun ang dapat natin gawin kasi yun ang may pinakamalaking gantimpala. Yun ang pinakamalaking gantimpala. Katulad ng sinabi ko, na higit pa yung sa sala, higit pa yung sa pag-ayuno, higit pa yung sa sadaka. Kaysa mapaghiwalay sila, ay kaysa tulungan silang maghiwalay, ay tulungan na lang sila mag-ayos. At kapag nakayanin nating ayusin sila, ay napakalaki ng gantimpala noon. Ayan. So ngayon, kung wala na talagang aayusan sa kanila, then saka na tayo magpapasya na sige, maghiwalay na lang kayo. Kasi hindi na kayo nakakabuti sa isa't isa. Hindi na kayo nakakabuti sa isa't isa. Ngayon, kung halimbawa, ang lalaki ay prangkahan, sinabi niya, hiniwalayan na kita dahil dyan. Wala na tayo. Ayan. Galit man o hindi. So, kung ganun ang lalaki, una, ang itatanong natin, naiintindihan ba niya na kapag sinabi mong sa babae, galit ka man o hindi, na hiniwalayan kita, pabiro man ito o hindi, ay consider na yun na paghihiwalay. Ngayon, kung batid niya yun, so consider na sila ay nakapaghiwalay. Ngayon, kung hindi niya batid yun kasi wala ding alam, kaya kailangan natin mag-aral. Kung wala silang alam at hindi niya batid yun, so hindi yun consider kasi hindi niya alam yung sinasabi niya. Kailangan sabihin sa kanya, sandali lang kapatid.
Huwag mong sinasabing ganyan, nahihiwalayan mo yung asawa mo, hindi mo ba alam na bawal yan, kahit na pabiro, kahit na galit ka, kapag ka naiintindihan mo yung paghihiwalay, magiging consider na yan na paghihiwalay. Alam mo ba yung paghihiwalay, ganito yung magiging implication yan kapag naghiwalay kayo. So sasabihin sa kanya. Ngayon, kapag natauhan siya, so hindi consider na nakapaghiwalay sila kasi hindi niya alam, jahil siya. Hindi consider. Pero kung sabi niya, alam ko naman talaga talaga namang hihiwalayan ko siya, yun pa rin ang kanyang katwiran, so consider na yun na hiwalay sila. So mag-aantay yung babae ng 3 menstruation, at kapag hindi na niya binalikan at naglapse na yung 3 menstruation, so naghiwalay na sila ng talak bain sogra. Makakapagbalikan lang sila kung mamamanhikan ulit yung lalaki, papakasalan, magbibigay ulit ng mahar, ikakasal ulit siya doon sa babae. So yun po ang sagot natin, sister, sa katanungan. Alhamdulillah, Ustad. Maraming salamat po, Ustad, sa mga pagsagot sa mga katanungan. So, wala po bang magtatanong? Okay, baka mayroon pa pong tanong. Anyway, actually, naka-live din po tayo. Kung i-share nyo rin po yung ating live, no? At pwede rin namang, yung mga katanungan nyo, ay habol nyo rin sa live. Kung wala pa kayong maisip, ay ihabol, i-comment nyo doon sa ating live. At inshallah, ay pag may time tayo, nababasa natin doon, ay nasasagot din natin. Inshallah, Ustad. So, wala po bang mga katanungan, mga sister? Magsalita po kayo, huwag kayong mahiya. Siguro nga po, Ustad, baka wala na, inshallah, maging malinaw din lahat. Alhamdulillah, ala kulli hal. So, ang natira lang na programa ay ang pag-closing. So, ikaw na po, Ustad, ang pag-close na Okay. ating programa. So alhamdulillah, bago natin tapusin yung ating pagtatagpong ito, ay hinihiling natin kay Allah subhanahu wa ta'ala, tanggapin ito sa atin, no? At ibilang ito, itampok ito sa timbangan ng ating mga mabubuting gawa. Ayan. Nawa ay maging simula ito, ayan, ano man ang ating napakinggan dito ay maisabuhay natin. Yun ang pinakamahalaga doon. Ayan. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik, birahmatika ya arhamar rahimin, walhamdulillahi rabbil alamin. Muli, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Waalaikumsalam. Okay, so dito sa ating live, kung may tanong po, hindi ko lang po mabasa yung mga katanungan nyo kung meron man, kasi cellphone po yung aking gamit, no? Hindi katulad kapag laptop na po pwede pa natin silipin. Iwan nyo lang po, i-comment nyo lang po yung inyong mga katanungan. Inshallah, ay sasagutin po natin yan sa comment section. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.